Okay guys, pakinggan natin si Attorney Claire. Meron siyang interview. Kaninang umaga lang, mga bandang 7:00 ng umaga. 2 hours ago, mga kabsat. Pakinggan natin si Attorney Claire. Okay, Attorney Claire, pasok. Oh, wait lang. Alright, here we go. Good morning! Oy, 7:80 na ha. Sana po yung mga wala namang gagawin ngayong araw, pero alam mo yun, sana nakagising na po, hopefully, at nakakapag-almusal na. Tulog pa yan. Tulog pa yan. Yung mga gumimik kagabi, parang sila Steve Ras at si Marlene Padieros at si Bert Dizon. At si Christian Yosores. Ay, pumasok ako. Sila tulog pa siguro. Nilaglag yung mga kasama kagabi. Sa rally ang mga yan. Ayan po ha. Happy Sunday po ulit mga kapamilya at kaserbisyo. Kayo po nanonood pa rin at naikinig sa DZMM. Kanina ay naiwan natin partner yung usapin doon sa mga rally ngayong araw na kaugnay sa issue ng korupsyon. Tuhugin na po natin, balikan natin yung issue ng korupsyon dahil nga this weekend partner, papasok ang weekend. Binigla tayo nung parang ito ang unang parang sort of public appearance ulit ni dating Congressman Zaldico mula nung siya ay umalis ng bansa, nag-resign bilang kongresista, pumayat yung Ginoo. Kaya alamin po natin ang reaksyon ng Malacanang dito dahil sa inilabas po na two-part video statement ng dating kongresista ay kanya pong pinangalanan ang Pangulong Marcos at may parang kinaladkad part sa issue po ng mga di umano'y corruption sa flood control projects. Kasama na po natin sa ating programa si Undersecretary Claire Castro mula po sa Presidential Communications Office, ang ating Palace Press Officer. Yusek, good morning po sa inyo. Good morning, Yusek. Welcome back. Yes. Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Maraming salamat, Yusek. Over the weekend, nakita naman po natin ang pahayag at reaction po ng Malacanang dito sa mga sinabi ni dating Congressman Zaldico. First, siguro, Yusek, I'd like to know, ano po ang susunod na gagawin ng palasyo dito? Meron po bang plano ang Pangulo dahil po pinangalanan siya ng dating kongresista dito po sa issue ng corruption sa flood control projects? Well, ang gagawin, sampahan dapat na sampahan ng kaso. Pero para i-single out siya dahil nagsalita siya laban sa Pangulo. Hindi naman ganoon ang Pangulo eh. Kung ano yung sinasabi ng batas, doon lang siya. At kumaga hindi siya vengatibo. Hindi siya, ikaw, kasi nagsalita ka laban sa akin, ito gagawin sa'yo. Hindi ganoon kasi yung Pangulo eh. Siguro ibahin natin siya. Ibahin natin ang Pangulo Marcos Jr. sa mga nakarang administrasyon. Kumbaga parang open po ang presidente na makatanggap ng mga kritisismo at akusasyon, pero hindi naman po para personalin niya at gantihan. Kasi kung ano lang sinasabi ng batas, kung ikaw ang tinuturo ng ebidensya, para makasuhan ka, dun lang. Di ba sabi nga ng Pangulo, hindi ang pagsasampa ng kaso, hindi pa ang optics lang. Kailangan talaga ng ebidensya para hindi masayang yung effort kung sasampahan mo siya ng kaso. Masisiguro na mapapanagot siya. Kasi kung magsasampa ka lang ng randomly dahil nagalit ka sa kanya, tapos wala pala ebidensya, di sasayang yung effort. Apo, nabanggit po ng palasyo na parang ang daming inconsistencies, hindi po pagtutugma doon sa mga binanggit ni dating Congressman Zaldico. Ilatang nga natin, Yusek, ano po ba yung mga nakita po ninyo na mga inconsistencies doon sa mga binanggit po ng dating kongresista? Unang-una kasi, di ba, Christian and Victoria, ang sinasabi niya is pinakiusapan pa siya, inutusan siya or sinabihan siya ng Secretary Mina ng DBM na ito ilagay mong insertions. Samantalang may power ang ehekutibo sa pamamagitan ng pag-propose ng budget na ilagay mo gusto nila. Bakit ikaw pa ang uutusan na ilagay mo itong insertions na to? Tama. Pangalawa, sabi niya may insertions of 100 billion pesos. Samantalang, ang Pangulo, nag-veto pa ng line items na ang halaga is 194 billion pesos. Mas malaki pa. Kung gusto niya magkaroon ng insertions ng 100 billion pesos, bakit niya pa tatanggalin yung 194 billion pesos? Di ba parang taliwas, mas malaki pa yung tinanggal ng Pangulo at vinito doon sa 2025 na budget kaysa doon sinasabing insertion ng 100 billion. Saka, walang kapangyarihan ang Pangulo pagdating na sa BICAM conference, hindi niya yung trabaho. So, responsibility na baka legislator. Nakita niya yung mga maleta sa video 2. Kayo mismo, mag-observe kayo anong nilalaman ng maleta rin. Unang-una maleta lang siya. Walang laman. Wala anong pinakita. Pangalawa, i-assume natin na maleta. May picture kami ni Crushing. Narangan tayo, Mabsat. Wait lang. Unti-unting may 2025, may 2024. Una, sa video 1 yan, sabi niya, ang pinag-usapan nila dito tungkol doon sa 2025 budget. Right? So, paano daw silang makakapag-deliver, tao daw niya, wala pa siyang personal knowledge doon. Yung mga tao niya makakapag-deliver without any specific na lugar, yung maleta na yun, kung saan. 2024, paano sila makakapag-deliver di umano ng mga maletang ito? Noong 2024, kung ang pinag-uusapan nilang budget ay para sa 2025, sa saan kukunin yung pondo na yon kung ang pinag-uusapan dito para sa 2025 budget, pero nakapag-deliver agad sila noong 2024? May petsa January, Tama, May, agree. June, August, October, November. At ang sabi niya sa video niya ay
nag-umpisa sila mag-usap si Secretary Mina nung paumpisa yung BICAM. Mm-mm. Ang BICAM conference noong 2024 para sa 2025 budget ay nag-start ng November 2024. Mm. So, yung Ardon Salas, timeline, shout out, 2024 Kapsat. wala kayong mag-uusap, pero nakapag-deliver ka na as early as January 2024. Pangalawa, meron siya nilagay January 2025. January 2025, March ata na, and May 2025. So, paano ka pa makakapag-deliver kung as early as January 13, wala ka na sa posisyon bilang Appropriations Committee Wala Chair? na siya dyan sa posisyon. Wala kang power. So, doon pa lang sa timeline sa mga pinapakita ebidensya, hindi nagtutugma-tugma. Sablay. So masyadong na-advance naman, ma'am. Tama ba? Ganun yung dating. Para masyadong na-advance yung mga maleta kung November pa yung usapan for the BICAM. Hindi pa aprobado yung Oo. mismong budget. Oo, tapos January 2024, meron ka ng maleta. Di ba? Parang, sa aking palagay, yung gumawa ng script na yan, nagsalita lang tong si Saldico, may binabasa siyang script eh. So nagbasa siya, tapos yung nag-edit niya, naglagay ng kung ano-anong ebidensya na hindi tumutugma sa kwento niya. Pero itong mga ebidensya sinasabi niya, ma'am. Sabi niya kasi, di ba hinahanapan niyo ako ng ebidensya? Ito, papakita ko ng mga maleta. Do you think may bearing yung ganitong Wala. mga pictures lamang ng maleta doon sa kanyang mga aligasyon? Walang Sige, bearing. ilalagay kita, Victoria, sa pagiging investigador. Halimbawa, nasa DOJ ka. Kung ipapakita ba sa'yo yung maleta na yan, nagpo-prove ba yan ang pera? Wala. Pera. Mhm. Maleta lang. Tapos yung date, mali pa. Kaya sabi nga natin, baka sa susunod na script nila, baguhin nila kasi nakikita natin paunti-unti yung mga kamalian nila. So kayo mismo, ako, hindi ko na ilalagay sarili ko sa pagiging DOJ Secretary. Halimbawa, may investigating prosecutor, titignan yan, maleta. Sample lang Ano yan. na-prove yan? Sample lang. Wala. Paninira. Gawagawang kwento. Ganun lang yun. Mhm. At may part 3 pa raw, ma'am. Itong video na ito. Baka ayusin na nila yung script. Nag-warning na nga ako nung di ba, Christian? Sabi ba, may part 2. Baka baguhin nila yung script nila, lumala. Mas lalong nalubog sa kumunoy na kasinungalingan. Si Saldico. Tama. Lumala talaga. Pero how is Malacanang preparing, if ever, for the part 3 video dito sa kanyang mga possible na allegation pa uli, ma'am? Kung first video pa lang, second video pa lang, kitang-kita mo na yung kasinungalingan. Hindi lang tayo nagsasalita dito, ha, Christian and Victoria. May mga eksperto na ang mga ekspertong ito karaniwan pa ay critic ng Pangulo. Sila mismo nagsasabi na yung ginawa ni Saldico ay walang kakwenta-kwentang kwento. Hindi makatotohanan. Imposible. So, di ba? Kami, maaari pang sabihin na kasi kay Pangulong Marcos kayo eh. Pero may mga tao yung neutral, yung iba critic pa, nagsasabing, walang kaibe-ebidensya si Saldico, gusto lang talagang magsabit para mawala sa kanya atensyon. Samantalang sabi natin, nagsusumigaw yung ebidensya ng kanyang mga ari-arian. Dapat sa kanya. Pati dito sa ano po Benguet. ang nakikita po ng Malacanang na maaaring motibo o dahilan po ni dating Congressman Saldico sa biglaan po niyang pagsasalita ng ganito given the fact na he was given enough time na umuwi, magpaliwanag, humarap sa mga opisyal, and yet dito po niya idinaan yung kanyang sagot sa mga batiko sa kanya? Una, Christian, kasi kapag hindi ka nagsalita under oath, wala kang salaysay na under oath. Walang silbi. Lalabas yan, wala kang masyado pananagutan eh. At ano ang magiging saysay nito kung wala kang tapang na bumalik sa Pilipinas at magsabi ng ganyan mga kwento? Ikaw nagtatago, ikaw na wala kang ebidensya, ikaw na pinoprosecute ngayon dahil sa mga ebidensyang leading to you, ikaw pa ba ang maghahamon sa mga investigador dito na imbestigahan niyo yan, imbestigahan niyo yan? Hindi ba ikaw yung iniimbestigahan and you were given your due process? Pero ikaw yung wala, ikaw yung tumalilis, ikaw yung ayaw magpakita. So anong credibility ang maibibigay sa kanya kung siya mismo takot bumalik sa Pilipinas para magsalaysay? Sabi naman ng ombudsman, bibigyan siya ng proteksyon. Unang-una, sabi natin, ano kung pruweba mo tinatakot yan? Nasaan yung proof mo? Okay? Sabihin natin, i-assume natin, sinasabi ito, bibigyan ka doon ng proteksyon ng ombudsman, bibigyan ka ng proteksyon ng gobyerno. So, wala tayong makikita dahilan para siya magtago. At nagsasalita siya nito para iwasan ang anumang mga akusasyon laban sa kanya at ituro niya sa iba. And yung timing din siguro, Yusek, kasi for the past weeks, kabi-kabila po ang mga protesta kontra korupsyon. Sa tingin po ba ninyo ay kumbaga, ginamit din na strategy ito ng dating kongresista para mag-spark palalo ng public outrage yung kanya mga posible pong sasabihin sa kanya mga pahayag? Sa personal ko to personal ko nakikita, ginamit siya. Malamang. Dahil vulnerable siya ngayon eh. No choice na, attorney, no choice. Sitwasyon niya. Mas madali siyang mag-influence. Dito ka na sumama sa amin. Pag ito natanggal sa pwesto ang Pangulo, Tama. okay ka na. Sino, Hindi Yusek? Absuelto ka na pag sa amin ka sumama, ha? Sigurado ipapardon ka ni Inday Pusit. Nalustay, alak ng kamote. Hindi ka na namin prosecute. Para gano'n yung tingin ko. May ipinangako sa kanya. Tingin ko to. Hindi ko masasabing katotohanan. This is not a fact. This is just my opinion. Diba? Pwede mas madali siya ma-influence.
para matanggal ang Pangulo sa pwesto. At sino po Diba? ba, Yusek, ang maaaring naging impluwensya ngayon kay dating Congressman Zaldico? Sino ba ang mga nagnanais mawala ang Pangulo? Sino ba ang nagsasabing Well, mag-resign Mm. ang Pangulo? sino nga ba? Diba? Sino ba ngayon ang nagsisimigaw na dapat mawala ang Pangulo dahil sa korupsyon na to? Well, in fact, sabi nga, nadinig natin, no? Ang iba dyan, na yung height ng TV nagsimula kay dating Pangulong Duterte. Mm. So, kapag, di ba, kapag tinanggal mo ang Pangulo ngayon, okay, pag Sino tinanggal mo ang Pangulo makikinabang? ngayon, sino bang papalit? Ang Siyempre. papalit, anak na magnanakaw. Okay, Agoy! mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabing siya corrupt. Nagnakaw siya ng pera ng bayan at naupos na. Hindi niya makakaila ito. Tama. So, I mean, ito yung kino-quote ko dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang Nagsabi. nag-admit na nagnakaw Tama. siya sa kaban ng bayan. Namin niya mismo. So, sino ipapalit mo? Anak na Ang magnanakaw. magnakaw. Opo. So, are you saying, ma'am, sa inyong personal na pagtingin ay si VP Sara Duterte o yung nasa camp niya, yung nang-impluwensya kay former Kong Zaldico? Basta, hindi ako magsasabi ng names, pero alam naman natin kung sino ang gustong magpatanggal sa Pangulo. Today, Yusek, Sinong grupo to, di ba? Today, Yusek, merong panibagong nakaschedule na mga protests, ang INC meron pong protest. Kamusta naman po ang paghahanda po ng Malacanang sa posible pong yung maulit po yung nangyari noong September 21 na baka po may mga sumugod po ulit na mga magpoprotesta at manawagan po ng accountability? Yun nangyari sa September 21 ay isang malaking aral na rin sa lahat, hindi lang sa gobyerno, na sana hindi magamit yung mga lehitimo na adhikain, no? Yung lehitimong pananaw or pagtawag ng mga grupo laban sa korupsyon. Huwag sana silang maggamit ng mga team-itim, yung mga miyembro na gusto magkasiki ng lagim. So with that, syempre, mas dapat nabantayan ang seguridad. Kasi hindi lang naman gobyerno maapektuhan ito eh. Ibang mga kababayan natin, remember, may nagsunog pa sa Sogo. May mga dinadamay sila na parang hindi ko nadinig ang mga team-itim na nag-condemn ng ginawa na to. Diba? Sila mismo sumisira sa gobyerno. Sila mismo nakakaapekto sa ekonomiya. Would you know, Yusek, And I think yun ang gusto nila kasi para masira ang Pangulo. would you know, Yusek, kung magpapatupad po ba or nagpatupad ang palasyo ng mas mahigpit po na security ngayon dahil nga po sa mga nakaschedule na panibagong protests? Ang pagkakaalam ko, the usual na seguridad, siguro mas dadamihan lang ng konti dahil mas maraming tao na involved ngayon at mas maraming taong dapat na maprotektahan. So, yun lang yung sa akin. It's the usual kapag may ganyan nangyayari, kailangan lang pagpreparahan. Yusek, balik po ako kay Zaldico. Possible ba na hanggang kanya lang yung anomalya, yung nangyaring korupsyon? Meron siyang hire, merong boss. Particular, may mga nagtatanong bakit hindi parang nasisilip masyado yung kay former Speaker Martin Romualdez. Depende kasi yan sa magiging witness eh. Kung dati yung witness, si Zaldico, laban kay Speaker Romualdez, yun nga, umuwi na siya, gumawa siya ng salaysay, under oath. Kung gusto niya mapanagot itong mga taong ito. Paano pa mapapanagot? Kung halimbawa, ito legal na pinag-uusapan na dito, procedure. Yung tao na nandiyan dyan, hindi under oath, nag-video lang. Tapos, kung sino man yung taong kanyang binanggit, masasampahan agad yun ang kaso. Kung hindi tatayo sa korte yung sinasabi niya. At paano mo ito mapapunta sa korte, halimbawa mang nasampay yung kaso, paano mo yan mapapunta sa korte para mag-testify? O di lalabnaw din yung kaso. Kasi wala yung taong nagtuturo. At yung nagtuturo, duwag. Paano yun? Yun lang yun eh. Hindi pwede sabihin na, ay tinuro na ni Zaldico si ganyan, si ABCD. So, paano yan tatayo sa korte kung siya mismo hindi nagpapakita sa Pilipinas? At meron bang nadudulot na damage, ma'am, sa stability ng pamahalaan, sa imahe ng Pangulo, itong mga ganitong pahayag from Zaldico? Marami silang gustong gumiba sa imahe ng Pangulo. Of course, nakaka-apekto to. Bakit? May mga taong, pag yan na nadinig, hindi na sila mag-iisip kung ano yung mali ba to, tama ba to, credible ba to. Basta madinig nila, maaari sila maniwala. May mga blind followers na kahit alam na ito ay inisa-isa mo na yung inconsistencies, wala pa rin. At i-spread pa rin nila yan sa mga taong inosente. Yung masabihan lang, oo na. So, nakaka-apekto siya. Nakaka-apekto nito sa ekonomiya. Diba? At yun nga yung gusto nila. Instead na tumulong para iangat ang bansa, pinapalubog nila dahil gusto nila sila ang pumesto. So, nababahala po ba, ma'am, ang Pangulo dito sa mga ganitong pahayag? Lalo na't may mga ganyang klase ng epekto. Kanino pahayag? Kay Zaldico? Kay Zaldico, sa iba mga Hindi. Kasi alam ng Pangulo,
na ang daming inconsistencies na sabi ni Zaldico at walang katotohanan yun. Kaya nga siya natanggal eh. Diba? Kaya nga siya tinanggal. Dahil dito sa, hindi na nakilala ng Pangulo yung budget na kanilang pinropose. Diba? The following year, wala na siya. Na-consider, dineclare na vacant yung kanyang position. So doon pa ba magagalit ang tao? Mismo ang Pangulo ang pumigil sa kung anong ginagawa ni Zaldico. On that point, ma'am, doon sa first video ni Zaldico, sabi niya, paano hindi alam ng Pangulo? Bakit siya magugulat? Sabi niya, nagulat daw siya doon sa itsura nung budget. Pangulo siya. Sa kanya, ini-inform siya sa mga ganyang bagay. Ano lang po ang reaction niyo doon? Nagulat nga, kaya nga nag-veto. Nag-veto siya, di ba? 194 billion pesos as compared sa 100 billion pesos. Kung ikaw nagpa-insert, bakit mas malaki pa yung tinanggal mo? Di ba? Logic lang din eh. And at the same time, bakit naman nagpapa-insert pa ang Pangulo ng 100 billion kung kaya naman nilang gawin to sa proposed budget? Sila na yung gagawa. Bakit kailangan pa yung tulong mo? So, yun lang, di ba? Napaka-illogical na kailangan ka pang tapikin, uy, gawin mo to 100 billion. Kung kaya naman nilang isingit mismo sa kanilang programa, sa NEP mismo. So, mahirap intindihin yung sinasabing kwento ni Zaldico. Pero kumbaga ma'am, even though the budget emanates from Malacanang, may part or may phase ng budget process na hindi na ang Pangulo ang main na hawak. Tama po kasi dumadaan siya sa Kongreso. Kasi yung BICAM, yung insertions na yan, mga lawmakers na gumagawa niyan. Kasi yung NEP, kumpleto na yan eh. Ibig sabihin pinag-aralan yan, ito lang yung budget na kailangan namin. Bakit biglang lumobo? Through insertions. Diba? Samantalang pwede namang ilagay na, halimbawa, may kailangan si Pangulo, 100 billion. Ilagay na. Ilagay na mismo sa proposed budget. Ma'am, doon lang po sa mga statement na balikan ko lang din po si Speaker Romualdez para lang din po siguro ma-settle. Doon sa statement na pinoprotektahan si Speaker Romualdez from all of this dahil pinsan, etc. Ano lang po masasabi ng Malacanang? Propaganda yan. Yan ang gusto ng palabasin dahil alam naman nila na yung Pangulo walang sinisino. Ilang beses ba sinabi ng Pangulo na kung saan magli-lead ang evidence, wala tayong magagawa kundi sampahan ng kaso. Kahit sino pa yan, kamag-anak pa yan. May sinabi pa ang Pangulo. Marami kasing nasagasaan, attorney, no? Maraming natamaan, 'di ba? Nako po, naghuhumay kumbaga yung plano nila, lalo na yung siniwalat siniwalat ni Ramon Tulfo, 'di ba? Yung mga listahan ng mga destabilators, yung mga magpapadistab. Tapos kung sino yung financer, nako po, nagulantang sila eh. Butragis, nabisto tayo 'Di ba? Wala lang 'yun. Mamaya i-topic natin 'yun. Hindi ba kapag kaalyado niya ang nadawit, ano sabi niya? Ay, hindi ka nakita kaalyado. So lagi yan ang ginagawa nilang propaganda para masira ang Pangulo. Dahil pinsan niya yun. Ano ba sabi ni Pangulo? Walang kamag-anak dito. Last point lang siguro, Yusek, di ba nung Huwebes sumarap po ang Pangulo at sinabi niya na walang magme-Merry Christmas at inasabi na bago Pasko ay maaaring makulong po yung mga kailangan panagutin. Sa tingin po niyo saan nanggagaling yung kumpiyansa ng Pangulo na before the year ends, before the Christmas, meron tayong makikitang nakakulong na mga dawit po sa issue ng flood control scandal? Unang-una nagsampa ng kaso si Sec Vince. DPWH yan. So nagre-report niya sa Pangulo. So ano nakita niya? Unang-una, sabi nga natin, Christian and Victoria, pag yung proyekto, ghost project, ano ba bang kailangan mong patunayan doon? Papatunayan mo na naman kung sino ang gumawa dito. Sino ang proponent dito. Sino ang mga taong involved dito sa ghost project na yan. Di mo na yung kailangan i-inspect kasi wala eh. So doon pa lang alam mo na may makakasuhan. Diba? Ebidensya pa rin na pinanghuhugutan ng Pangulo. Pero given ma'am na ang tagal din naman talaga ng ating judicial process, kakayanin ba within the year? Okay, pag sinampato ng kaso, di natin alam kung malversation of public funds, plunder. So kung itong makakaso, magiging makukonsider na heinous crime. Ang penalty is let's say reclusion perpetua. Pagkasampa ng kaso niyan, warrant of arrest agad yan. Pag warrant of arrest yan, detain agad yan. That's the time na mag-file na sila ng petition for bail kung i-allow sila. Kasi kapag ang penalty, no bail, recommended, kulong agad yan. Habang nililitis yung kaso. Habang nililitis yung kaso. Okay. All that, Yusek, maraming salamat po. Thank you, Yusek. Thank you, Yusek. Ginising ka na naman namin ng maaga. Nabala na naman kayo ni Christian Yusek. Oo nga.
One command is all it takes to turn a poster into a waistband, bed, Ay, or naka-off! coupon. Get a full set of free materials. Naka-off yung mic natin, mga kakapatid. Naka-mute pala tayo. Sorry, dami ko nang sinabi kanina. O ito nga, mga kapatid, pakinggan natin si Ramon Tulfo, mga kapatid, na kinontent ni Attorney Claire kagabi. Habang pauwi ako ng Baguio, habang nagdadrive ako pauwi, pinapakinggan ko si Attorney Claire sa aking sa aking speaker. Ay, sa aking sound system. In just 10 seconds. Open Dreamina, select AI image, import your style reference image, choose the